Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. So mga Cancer, let's begin. Inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit. Ibigay natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your center, meron po kayong the Moon card. Beautiful. In the area of what you need to focus, the Ace of Pentacles. Yes. In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Yes, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Seven of Wands. In the area of your near future, the Knight of Pentacles. Yes, 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 yes. In the area of your challenge, the Page of Cups. In the area of your fortune, the Eight of Swords. Beautiful, beautiful. Pero kung dalawang 8, ibig sabihin meron po kayong angel number of abundance. So congrats. And napaka mayabong ng ilang sektor ng buhay mo this week. Okay po? In your divine messages, meron po kayong the Chariot card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you po muna mga Cancer sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin. Isa po yan sa mga paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading para po sa mga Cancer dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like at saka po nagko-comment, malaking bagay din po yan. So, Merry Christmas mga Cancer ngayong linggong ito. Hope you have a wonderful, wonderful celebration with your family and loved ones. Okay po? So, in the background of your reading, the Strength card. Ito yung linggo Cancer na talagang ipapamalas mo yung iyong katatagan, tibay ng loob, gentleness, no? Hindi mo kailangan labanan ang apoy ng apoy, no? Kailangan labanan mo to ng mahinahon, with calmness, with maturity. Hindi mo kailangan mag-aligaga or mangamba, no? Ito ay nag-ugat sa iyong kasiguraduhan. Kasi pinanggalingan mo na to eh. Alam mo na to eh. Kumbaga, bihasa ka na sa gantong senaryo, kumbaga. So, ang kailangan mo ngayon, stand tall, manindigan, pero hindi ka mapanghihinaan ng loob. At wala kang takot, no? You will fight and you will know na hindi to kailangan madaliin. Ang kailangan lang ay steady mind, strong heart, and also focus, and you will get there. Okay? So, nakita ko rin dito kung ano man ang mga problema at saka mga issue, kayang-kaya mo daw lagpasan. Tingnan mo nga dito, hawak-hawak mo yung bunganga ng lion, di ba? So, hindi ka takot, napaamo mo yung lion, di ba? So, ganun din sa totoong buhay. Kayang-kaya mong malagpasan ang mga problema, kaya mong mapaamo ang problema, at makuha mo yung gusto mo mula dyan. So, don't worry, everything will be fine. In the card of the week, growth. Yes, growth is a journey, trust each step. So, kada hakbang tiwala lang, wag agad bibitaw, at panindigan mo yung mga action mo, it will lead you to your success. Okay? Especially in your center, meron po kayong the Moon card. The Moon card is all about you asking questions. Marami kang mga tanong, bakit ganto, bakit ganyan, bakit nauwi sa ganun, bakit hindi natuloy, bakit ganto ang naging solusyon, o ano nangyari, anong dapat kong gawin, saan ako pupunta, ito ba yung dapat kong hakbangin? No, marami kang questions in your life right now and you don't know how to do it. You don't know how to execute some things. Pero sabi ng yung spirit guides, kapitan mo ang iyong intuition. Alam mo eh. Alam mo kung ano yung mga dapat gawin. Alam mo kung ano yung tamang hakbang. At yun ang kapitan mo. Huwag kang matakot sa dako paroon. Siyempre, normal lang na unfamiliar or unclear yung gaganapin or tutunghay sa'yo doon. Normal yan. Pero kailangan ang malinaw, ikaw. Malinaw ang intensyon, malinaw ang goal, malinaw ang gusto. Sapat na yon. Kapag sapat na yon, pwede ka nang umandar, lumarga, magpakatatag para sa growth mo. Idire-diretso mo yan. At makikita mo, the answers will come to you. Darating naturally ang mga sagot sa iyong mga tanong at hindi mo kailangang magpakahirap sa paghahanap nito. Narinig ko din na hindi mo naman kailangan talagang malaman agad-agad yung mga sagot.
Ang kailangan lang kahandaan in your part that you're ready to commit, you're ready to move forward, and you're ready to do everything for this goal na ito. So kung ngayon nahihirapan ka kung itutuloy ko ba o aatras ako, ask your heart and you will know the right answer. Okay? So Cancer, since ito po ay weekly reading for Christmas season, ano po ang mga Christmas wish mo? Lapag mo yan sa baba, it will come true. Okay? Moon card, the Two of Cups. Wow, meron daw makakatulong sa'yo, Cancer, tungkol sa mga gagawin mong ito. So, kung ito'y partner mo, best friend mo, kapatid, lover, o parent, no? Kasi naman talaga yung taong kajel mo, talagang maaasahan mo. Siya yung tutulong sa'yo para maitulay mo tong laban na ito na medyo kinakabahan ka or hindi ka sigurado. Sabi dito, huwag ka daw mahiyang makipag-ugnayan, huwag ka mahiyang makipag-usap sa karapat-dapat na mga tao para makita mo kung ano yung mga dapat mong ihanda, mga dapat mong gawin, and para maitulay mo siya ng buong buo. Panahon din to, Cancer, para sundin mo yung utos sa'yo ng yung higher self. Okay? Yung higher self mo, kinakausap ka niya. Yung version mo sa langit. May pinapagawa siya sa'yo. Kaya siguro nararamdaman mo, bakit ko ba gustong gawin to? Eh hindi ka naman sure. That is your higher self pushing you in that direction. Kahit na malabo, kahit di sigurado, pero ramdam mo na ito yung tamang gawin, di ba? So that is your alignment with your higher self. So congrats po, okay? In the area of what you need to focus on, the Ace of Pentacles. You need to focus on the opportunity or yung bungang makukuha mo after mong itread itong journey na ito. Siguro mahirap, nakakatakot, may mga alinlangan in your part. Normal naman yan, huwag kang mag-alala. Ang kailangan lang talaga dito ay kahandaan mo at saka willingness. No? Meron ka ba niyan, Cancer, today? Meron ka bang willingness to do something, to accomplish something? Something. Kasi ito ang outcome mo eh. Itong Ace of Pentacles eh. Talagang biyaya eh. Whether pera ang kapalit o kaya position, sideline, no? Kung hindi ka kikilos ngayon, sayang tong biyayang ito. At ito yung susi mo ha. Binibigay sa'yo yung panimula. Opening remarks pa lang to, Cancer, no? Wala pa tayo sa exciting part. So, itong panimulang makukuha mo, susi yan para pagpasok mo sa mas malalaki pang blessing in the future. Bigyan kita example. Halimbawa, natakot kang tumanggap ng trabaho sa isang school kasi teaching job kunyari. Sabi mo, ay hindi ko alam, baka hindi ako pwede diyan kasi nursing graduate ako. Eh wala kang mahanap na ibang trabaho. So parang sige, kausapin ko, try natin. May inaalok sa aking work sa isang school as a teacher practitioner. So kinuha mo, biglang boom. Nung nakuha mo siya, nagbukas yung ibang door sa'yo. Marami kang makikilala doon na iba't ibang teacher in medical field na pwedeng magreto sa'yo sa iba't ibang ospital. Pwedeng ganun. So, ito ay susi lamang sa isang mas malaki pang pintuan. Kaya wag mong i-take for granted yung mga magaganap and grab the opportunity while it's there, okay? Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng ganyang pagkakataon, 'di ba? So, why not subukan lang natin. So, Ace of Pentacles, paki-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. So, kamusta ka, Cancer? Saan ka magpapasko? Uuwi ka ba ng Pinas or pupunta ka ba ng probinsya? Ano po ang inyong mga plano this Christmas? Ace of Pentacles, the Four of Wands. Yes, milestone indeed. You will celebrate after getting this opportunity. Talagang sagot ito sa mga pangangailangan mo. Maaring meron kang mga pangangailangan sa pamilya, sa bahay, baka meron kang binabayaran na utang or meron kang mga dapat na kumpleto, no? At talagang family setting. You're providing, for example, para sa maintenance ng parents or school ng mga anak. Kaya parang kailangan mo tong blessing na ito. So you need to focus on this. Because this blessing will lead you to your milestone. Para matumbok mo lahat ng goals mo, i-accept mo tong opportunity na yan. Okay? In your what you need, you have the Eight of Wands. Eight of Wands, focus and quick action, quick resolution. Narinig ko na may hinihintay sa'yo na sagot, no? Maybe may nag-aalok sa'yo and they're waiting for your answer. They're waiting for your decision. So nakita ko dito, you need to be
I don't know parang kailangan mong maging active, maging mas mabilis pa because not everybody is given that kind of opportunity. So parang kailangan mo talagang nakafocus ka sa goal mo and you will do anything to do this. Some of you nag-require mag-travel. Parang babiyahe ka sa Maynila o sa kabilang bayan or abroad. Parang may movement may paggalaw So handa kang mag-transfer or handa kang maging active this time for this opportunity. Baka masayang no? Pero dito sabi ng yung spirit guides, we need to aim for one thing para magkaroon ng katuparan in your life. Kasi kayang-kaya mo naman daw. So don't doubt yourself, okay? Napaka-importante niyan for you. The Eight of Wands, paki-clarify Holy Spirit, Spirit Guides. You have the Queen of Pentacles. Wow. Sabi dito, you need to be nurturing pagdating sa mga bagay na darating. Dalawang bagay ang tinuturo sa'yo, Cancer, ng yung spirit guides. You need to focus on that blessing and you need to nurture it. Alagaan na parang baby, no? Alagaan siya para lumago, tumibay, dumami, tumagal sa buhay mo. Kung yung opportunity na yan ang makikita mo na talagang sagot sa iyong mga dasal at talaga namang magbibigay sa iyo ng resources para bilhin, bayaran, sustentuhan yung mga pangangailangan mo, go push. No? At nakita ko magiging expert ka dito or tatagal ka dito because kayang-kaya mo siyang panghawakan. Okay? Sabi lang ng yung spirit guides, huwag kang magsayang ng isang oportunidad na maaaring magdulot sa iyo ng kaginhawaan or abundance. You have 88 in your angel number in your full spread. So talaga namang abundant energy will be yours. Okay? Narinig ko din, I don't know why, very specific, grab it while it's there. Parang nakatanghod na sa'yo yung swerte, yung biyaya. Talagang dapat i-grab na natin siya. Parang ganon, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Seven of Wands. Seven of Wands, paninindigan. Talagang conviction. Ito yung nakapag-decide ka na lalakaran mo tong journey na to with the moon card. Kahit na malabo, unclear, hindi sure. Pero sigurado kay alam mo Maraming tao sa paligid mo ang sinasabihan ka ng kung ano-ano o kaya dina-downplay ang iyong mga plano, no? Pero ikaw, ramdam ko buo ang loob mo Parang kayang-kaya mo to Kaya ang kailangan mo ngayon, defend yourself. Prove to them that your action will lead you to your success. Kung ito man ay family members na hindi naiintindihan ang iyong ginagawa, kausapin mo. Your communication power will be your armas para ma-plancha yung mga gusot sa buhay at wala ng obstacles, wala ng harang. Huwag kang mag-alala, itong mga dadaanan mo naman na to ay temporary lamang. And it's still gonna lead you to a yes card. Kitang-kita ko dito yung pagsang-ayon sa'yo. Kung meron ka mga interview, pirmahan ng kontrata, agreement, the answer will be yes. So don't worry, okay? Dito ang kailangan lang talaga, eyes on the prize. Baka kasi ma-persuade ka ng ibang tao. Halimbawa, balak mong gawin tong isang bagay na to, tapos pinapanindigan mo naman, but other people are telling you, naku, Cancer, wag na lang. Hindi ka magaling dyan, atras ka na, atras ka na. Ikaw naman, oo nga no, sige, atras na ako. So, madali kang mag-give in porque sinabihan ka ng mga negative things. So, you need to really believe in yourself na kaya mo magtagumpay dito. And then, panindigan mo. Sabayan mo ng tapang, dedikasyon, at saka kumpiyansa, you'll get there. Okay? The Seven of Wands being clarified by the Five of Wands. Yes. Maraming mga tao sa paligid mo talaga ang either conflict or drama, issue, dahil nga sa desisyon mo na ito. And ito yung nagdudulot din sa'yo ng confusion, stress, pagkairita, no? And somehow parang may element of frustration na din. Sabi mo, bakit ba hindi ako maintindihan? Bakit ba ang hirap-hirap malagpasan ito, no? Sa dami ng balakid sa paligid, maaaring wag mo na lang silang like I've said kanina, wag mo nang labanan ng apoy sa apoy. Sometimes you just really need to move forward with gentleness, with kindness, with understanding. Kung hindi nila gets, edi bahala kayo dyan, hindi nyo gets. Basta ako, seryoso ako dito, diretso ako dito. At mapapatunayan ko sa inyong lahat na kaya ko to. No? So, huwag kang mapanghihinaan kapag may mga drama, may mga issue. Nako, issue nila yan, hindi mo yan issue. No? They are just projecting to you yung mga takot nila.
Sila ang takot eh, hindi ikaw eh. So, parang ganun yung nangyayari. So, wag mo hayaang mahawaan ka nila with their negativity. You need to push forward with your success, okay? In your near future, meron po kayong the Knight of Pentacles. This is a card telling you, Cancer, na gumagana ang plano. Umaandar ang plano. So, ang tabayanan mo, 12 days, 12 weeks, or 12 months after watching this video, talagang merong konkretong hakbang. Nakita ko yung hagdanan mo paakyat, talaga namang tuloy-tuloy, dire-diretso. Kaya ngayon pa lang after watching this video, Cancer, siguraduhin mo na yung plano mo ay talagang matibay, okay? Huwag mong hahayaan na yung plano mo ay paatras o hindi nag-advance. Kasi ngayon talagang ang theme mo growth eh. Pag-angat eh, paglago eh. So, kailangan talaga ang plano, hindi lang basta plano. Kundi planong kayang hakbangan, planong kayang i-execute, planong practical. Yung kayang-kaya mo gawin ngayon at simulan, yun ang maganda, di ba? So move forward. Nakita ko talaga dito, slowly but surely, both cards are telling me, dahan-dahan ka lang, huwag kang magmamadali. Ang maganda dito, naandar ka. Pero kung mabilis kasi, baka mapurnada ka eh. Kaya kailangan paunti-unti tayo. Ang importante gumagalaw. Ang importante kumikilos. Hindi yung nakatunganga lang dyan at nakita mo na yung blessing pero wala kang ginagawa, di ba? Pero dito naman, nakita ko, you're grabbing it, no? You're using your power to grab the opportunity and plan ahead, which is good for you. Because marami sa atin, dumarating na yung blessing, pero umiiwas, takot mag-fail, takot mag-try, sayang, di ba? Marami kang naging chance for growth. So make sure na this time around, advancement tayo. Pero sigurista tayo this time, okay? Knight of Pentacles, the Fool card. Yes, talagang susugal ka sa buhay na meron kang kinakapitan na plano. Talagang ito ay um, calculated risk ang tawag dito. Pinag-isipang pagsugal, pinag-isipang aksyon. Hindi siya basta nanggaling lang sa tawag ng damdamin or silakbo ng damdamin na, sige, gawin na natin. No. Pinaghandaan mo to. Talagang pinrepare mo ang lahat, which is absolutely gonna benefit you in the long run. So, hindi lang ito basta simulang buhay or gradual change sa life mo, but this is something na alam ko mag-elevate sa'yo. Kaya enjoy the process. Um, namnamin mo yung adventure because someday, kapag nag-succeed ka na, ang sarap ikwento niyan sa mga tao sa paligid mo, di ba? So congrats po, i-claim mo to. My plan will work out in my success. New beginning, new opportunity will arrive. Claim, claim, claim. In your challenge, you have sacred boundaries and self-reflection. Yes. Sabi dito, kailangan mo daw mag-reflect sa sarili mo. Ano ba yung mga bagay na parang hinahayaan kong abusuhin nila? Example, sa trabaho, paperworks ka, pero lahat na lang ng papeles nila sa'yo binagsak. So, kailangan mo mag-reflect. Bakit ba nangyayari yun? Hinahayaan ko ba? Minamaliit ba nila ako? Kinakaya-kayanan ba nila ako? Bakit lahat ng trabaho nila, pinabagsak nila sa akin? So, you need to impose boundaries. Sabihin mo, huy, trabaho mo yan. Uy, sa'yo yan. Hindi ko gagawin yan. So, you need to impose their respect to you para maibigay yon. Kasi kung hinahayaan mo lang, wala kang boundaries, talagang aabusuhin ka ng mga yan. So, kailangan talaga kilalanin mo ang sarili mo para alam mo kung ano yung mga dapat putulin at mailagay mo na yung mga harang against people talaga namang mapang-isa. Okay? In your challenge, meron po kayong Page of Cups. Sabi dito, don't forget to have fun. Okay? Masyado ka daw seryoso sa mga bagay na inaatupag mo. Alam ko naman, alam ko, I understand importante sa iyo yan. Pero in the process, masaya ka ba? Kasi kapag hinahaluan mo yan ng saya, hindi mo yan bibitawan. Hindi ka makakaramdam ng burnout. Kaya you need to make sure na you're enjoying your life this time. Maging bata ka ulit. Sometimes, you need to go out to the mall, enjoy your life, watch a movie, manood ka ng mga teleseryeng gusto mo, o kaya sumayaw ka with your friends, anything that will make you like a kid again na sobrang saya sa buhay. Do that and you will see na gagaan yung mga sitwasyon at kayang-kaya mo ng panghawakan with gentleness yung mga kinakaharap mo. So, balansehin mo ang buhay mo this week, Cancer, with happiness and playfulness. Okay? The Page of Cups.
The Ace of Cups. Yes, your heart is very important. Alam ng puso mo kapag malungkot ka, kapag nababagot ka na, at parang feeling mo, teka, parang stuck na ako dito ah. Parang gusto ko munang umalis, lumabas at mag-enjoy. Do that. Okay? Do that. Honor whatever you're feeling at this time. Kaya mo pa naman bumalik para magtrabaho eh. Pero bigyan mo rin ng chance sa sarili mo na maging maligalig, maging adventurous, maging malaro, no? Because you need that. Para siyang vitamin sa buhay mo na kinakailangan mo para patuloy kang magtrabaho. Para siyang energy drink, no? Pero ngayon, whatever makes you happy, follow that. At huwag kang mahiya, huwag kang mag-isip na i-judge ka ng ibang tao. Hayaan mo sila, okay? Let them talk. Ang mahalaga, masaya ka. In your fortune, miracles and valiant courage. Sabi dito, tapangan mo lang at manalig ka na darating din yung mga milagro sa buhay. Alam ko marami po sa inyo laban ng laban, kayod ng kayod, sobrang sipag. Pero minsan napatanong ka na rin na, ang sipag-sipag ko naman, pero bakit wala pa rin? So, manalig ka pa din, ilaban mo pa rin yung gusto mo with so much courage and strength and power. Kasi darating ang milagro sa buhay. Manalig ka sa Diyos, ibibigay ito sa iyo. Kung meron kang duda, paano mo makukuha yung milagro, 'di ba? So, kumapit ka, trust the process, do your best, maging matapang kang sumugal sa buhay, you will see the miracles na nakadiretso para sa iyo. Okay? In your fortune, meron po kayong the Eight of Swords. Eight of Swords, napakaswerte mo, lalaya ka na sa isang stuck energy. Meron kang ginagawa nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na parang feeling mo wala ka ng paggalaw. Parang wala kang solusyon, wala kang magawa na parang stuck na ba ako dito? Forever na ba to? Bakit hindi ako makaisip ng paraan? In reality, kaya ka lang hindi nakakaisip ng paraan, nagpapanik ka kasi. No? Iniisip mo agad na baka itong ginawa kong to ay mag-fail, ay baka masira yun doon, ay baka pangit ang mangyari. So, lagi mo iniisip yung negativity, kaya hindi ka makapag-try ng magandang solusyon talaga. So, you need to trust yourself and do it gently. Huwag ka magmamadali. And don't feel too much stress. Kakawala ka dito. Makakahanap ka ngayong linggong ito ng solusyon para makalarga ka dyan. Hindi ka talaga nakatali, hindi ka talaga nakapiring, kayang-kaya mong lumakad dyan at hindi ka masusugatan ng mga espada. You can do it. Nasa isip mo lang yung mga takot mo. So, this time around, kailangan mo na talagang itapon sa bintana ang yung mga self-limiting thoughts because kaya mo. Okay? You have a power. Natutulog lang yung mga abilities mo. Kaya gisingin mo, Cancer, para manalo ka na sa kinakaharap mong yan. Okay? Eight of Swords being clarified by the Knight of Wands. Yes, so good laban. With passion, with love. Maging go-getter ka naman, maging adventurous ka naman. Huwag mo laging ikulong ang sarili mo. Ang dami-dami mong pwedeng abutin. No? Narinig ko rin dito, meron kang matatanggap na good news this week. Whether a confirmation about something, antabayanan mo ang call, text, chat, or email mo, makakakuha ka doon ng good information na go signal for you para makalaya ka na dito sa energy na ito. Parang sabi mo, ito lang po kasi yung hinihintay ko eh. Pag dumating to, talagang lalarga na ako. So, makakaasa ka, darating siya. Okay? So, i-claim mo to, Cancer, darating ang go signal and good news para makalaya ka na sa iyong imprisonment. Okay? So, kayang-kaya mo yan. Claim, 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 like, it will be yours. In your divine messages, don't let your past hold you back. Huwag mo daw hayaang maharangan ka ng mga nangyari in the past. Learn to move on para magbago yung kwento ng buhay. You also have the energy is gaining momentum. Yes, gumaganda na, bumibilis na, humuhusay na. Kaya huwag mong tigilan, huwag kang huminto. Ito na yung start ng pagbilis ng trend, kumbaga. So, you need your power back. Kailangan talagang magpakatatag because dire-diretso ito. Okay? Especially for your money, for your growth, it's coming for you. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Chariot card. Chariot card, sabi dito bilang paalala, ready ka na. Kayang-kaya mo na ito. Kaya mong panghawakan yung manibela para umandar paabante. Universe is protecting you, guiding you, giving you the assurance na ito yung tamang landas. Huwag kang umatras, huwag kang bumalik sa pinanggalingan mo. The only way is forward. Kaya huwag ka na magdalawang isip, ilaban mo yan to reach your destination. Pag lumalabas po si Chariot card, isa tong malaking indikasyon ng panalo at tagumpay. So congrats po.
Clarify natin siya. You have the Seven of Pentacles. Wow. Napakaganda. Marami kang hinihintay, marami kang binubuo o binubusisi sa buhay mo. Naging matyaga ka sa paghihintay sa pagpapalaki ng negosyo, trabaho, project. And now, kailangan talaga tayong umandar pa abante so that it will happen for us. Kasi kung nakahinto lang tayo dyan, hindi to magbubunga. No? So talagang malaking effort ang kailangan sa'yo, Cancer, for something to arrive, for something to be given sa'yo. Kaya ang forward movement, yun ang solusyon para magbunga na ang matagal mo nang minimithi. So congrats po, Cancer. Ang outcome mo yan, saka ikaw to, Cancer. Ikaw to eh. Chariot card ka eh. So pag lumalabas ka sa isang reading, ibig sabihin, napakalakas mo ngayong linggong ito. Kaya use that power to achieve your goal. Bigyan mo na kita ng fortune cards. You have pineapple reconciliation. Meron daw po pagbabati or pag-aayos with someone, especially here with the Two of Cups. Talagang communication is your power para sa mga conflict, gulo, gossip na yan. Madadaan naman daw sa matinong pag-uusap. Okay? You also have flag. Do not be tempted to lower your standard. Yes, alam mo kung ano yung para sa'yo. Huwag kang magkasya sa mga kakarampot, no? Huwag kang papayag na maliit lang yung sa'yo. Kung alam mong deserve mo yan, ilaban mo. Okay? You also have teardrops, great personal sorrow. Yes, may mga iiwanan ka kasi. May mga disappointment ka in the past na dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Kaya sinasabihan ka ng yung spirit guides, Cancer, na bitawan na yung past so that you can move forward with grace, with beauty, with so much hope and faith for a greater future. Okay? You also have bell announcement. Wow! Meron ka daw matatanggap na malaking announcement this time. Congrats po. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang tabiyanan mo ang email, text, chat, or GC. Diyan mo maririnig yung magandang balita. Okay? Ang outcome ni Cancer for December 22 to 28, the Queen of Swords. Beautiful. Queen of Swords, talagang nakita ko dito, meron ka ng malaking desisyon. Talagang desididong-desidido ka na humakbang, papasok sa ruta ni Moon, at gagawin mo ang lahat makalagpas lamang dyan para maabot mo yung success mo dito. Nakita ko dito that you already know what you want at handa kang bitawan yung mga bagay na sasagabal doon. Handa ka rin mag-dedicate ng time, energy, money para lang matupad ito. And very, very open ka na for the future. Sabi na yung spirit guides, kalimutan mo na yung past, walang makakatulong sa iyo yan. At ito yung talagang pagbubukas ng portal mo for a better kinabukasan, kumbaga. So, now is the right time for you to be decisive, face the truth, and act on with the truth para alam mo yung galawan mo moving forward. Okay? Queen of Swords, paki-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. You have the Four of Swords, yes. Makapanatag ka na after making this decision. Narinig ko, alam mo ang sabi nila, isa daw sign para malaman mo kung yung decision mo ay tama kapag ramdam mo yung kapayapaan sa puso mo. Pag panatag ka, sabi nila, that is the right decision. You're making the right decision if you are so calm and collected and so sure. At yun yung nakita ko dito. Yung decision mo, talagang panatag ka, relax na relax ka, siguradong sigurado ka sa hakbang mo. Nakita ko yan. So, with the clarity coming in pagdating sa future, pagdating sa goal at gagawin, panatag ka, relax ka, and you will do it gently, kindly, it will be yours. So, makakapagpahinga ka na with all of your stress, and talagang sabi dito, something from your prayer will be answered. So, congrats po sa inyong Cancer. Ito po ang inyong December 22 to 28 Holy Spirit Spirit Guides. Thank you po for your messages para sa mga mahal kong Cancer. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Cancer. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.